Hindi pa man nagbubukas ang klase, nagtipo na mga estudyante at guro ng isang eskwelahan sa Malabon. Maaga na silang inabisuhan at hinanda sa magiging sitwasyon nila sa pagbabalik eskwela dahil bukod po sa bahang posible nilang kaharapin, patuloy pa rin ginagawa ang kanilang silid-aralan. Nakatutok si Trisha Zafra. Hindi na bago sa mga estudyante sa Malabon ang ganitong tagpo. Mga classroom na lubog sa baha kapag malakas ang buhos ng ulan. Ang kalbaryong ito, tinitiis ng mga estudyante para matuto. Kanina, di pa man pasukan. Present na ang may 500 estudyante ng Dampalit Elementary School. Ibinigay sa mga estudyante ang kanilang section, schedule at mga libro para sa Lunes. Ang orientation na ito, tila leksyon na rin sa pagtsatsaga. Kasabay kasi nila magkaklase ang mga karpintero na tinatapos ang kanilang classroom. Ayon sa punong guro, mas mabuti nang magtiyaga sa ganitong klaseng kalagayan kaysa magklase sa lumang building na lumulubog sa baha. Pagamat ongoing yung construction, talagang ginagawa namin ng paraan para sa Monday ay ready na kami. Itong makikita ninyo itong mga kalat, medyo isisinop natin yan kasi talagang medyo nadilingay itong paggawa nitong eskwelahan na to kasi napakahirap gumawa dito. Si Marivic, naluha pa nang makapasok sa bagong classroom ng anak na si Jose. Naalala ko lang pagka naglulusong sila sa tubig. Ano pa nangyari sa pag naglulusong sila? Siyempre, pagka yung kasi yung mga daga, yung mga dumi. Ano ginagawa niya kapag kabaha? Naglulusong lang po. Tapos po, pupunta po kami sa CR, tapos po maghugas ng paa. Maging ang ilang kalye, pinataasan para di na maglakad sa baha ang mga papasok sa Dampalit tuwing may baha. Binubuhat ko siya para hindi makapaglusong. So kayo ang lumulusong? Hindi, ako may buta. Kasi malaki yung bota po eh. Ba't niyo po siya bilhin sa rin bota? Wala pang bili. Kasi 3 po sila nag-aaral dito. Ang Health and Public Safety and Traffic Management Offices ng Malabon, balik-aral rin sa mga dapat ihanda ngayong tag-ulan. Inisa-isa ang supply ng gamot sa Health Office para sa mga mauusong sakit sa balat, tetanus at respiratory tract infections. May payo rin sa mga aabutan ng baha. Pag-uwi ninyo ng bahay, ang unang-unang ninyong gawin ay palitan ninyo kaagad ang inyong mga basang damit, hugasan ninyo ang inyong mga katawan, at kung napansin ninyo na meron kayong mga sugat, lapatan agad dito ng lunas. Kung makakaramdam kayo ng kakaiba, halimbawa namaga yung sugat o nagkaroon ng pakiramdam na masama, pumunta ka agad kayo sa pinakamalapit na health center. Proseso naman ng suspensyon ng klase ang tinalakay ng Public Safety Office sa kanilang traffic personnel na siyang taga-monitor ng mga babahaing kalsada. Pagka high tide, may mga lugar dito na bumabaha pag sinabayan pa ng malakas na ulan. So kahit walang typhoon signal, nagde-declare kami ng walang pasok. Bukod sa baha, problema rin ng Malabon ang kakulangan sa classrooms. Pansamantalang solusyon, porta classrooms gaya nito na kaya ang 30 estudyante. May konting tiis yan because right now, mainit sobra. So we will improve it, lalagyan ng mga electric fan. Hopefully, within the next year and a half, we will masusolusyonan lahat ng mga classrooms. Isang porta classroom daw ang nakatalaga sa Dampalit Elementary School para matugunan ang kanilang kakulangan. Trisha Zafra, nakatutok, 24 oras. Ikinatuwa ni Pangulong Nonoy Aquino ang utos ng Korte Suprema na ilabas ang Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN ng lahat ng mga maestrado, pati na ng mga huwes. Ipinaliwanag naman ng Pangulo kung bakit hindi na niya kailangan na pumirma ng waiver para matignan ang kanyang mga bank account. Nakatutok si Cara David. Hindi na kailangan pumirma pa sa isang waiver sa confidentiality ng bank documents si Pangulong Aquino. Katwiran niya, ang lahat ng government employee at official may waiver ng pinirmahan nang magsumite ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa SALN form, may pahayag doon na pinahihintulutan ng ombudsman na buksan at investigahan ang pera at ari-arian ng isang taga-gobyerno. Ayon sa Pangulo, ito na raw ang nagpapatunay na bukas siyang busisiin ang mga account niya at mga ari-arian kung kailangan. Pare-pareho ko yung pumirma ng SALN Nakalagay doon sa baba, I authorize the ombudsman to view all of my accounts. Yeah? So ano pa pipirmahan kung will sign? I have signed. So para bang
ulitin natin ginawa ko na, gagawa ko ulit, drama na lang yun. Matatandaang lumagda sa isang waiver si Corona na nagbibigay ng permiso para buksan ang mga bank account niya. Ganito rin ang hamon ni Senator Cheese Escudero at Alan Peter Cayetano. Ang mga kinatawan sa Kongreso ng mga party list group gaya ng Bayan Muna, Gabriela at Anak Tawis pumirma na ng waiver. Ikinatuwa ng Pangulo ang utos ng Korte Suprema sa pamumuno ni Acting Chief Justice Antonio Carpio na ipalabas na ang SALN ng mga mahistrado at iba pang huwes. Magandang senyales raw ito tungo sa transparency at accountability. Hindi pa nakakapagpasya ang Pangulo kung sino ang napipisil niyang ipapalit kay dating Chief Justice Renato Corona. Hihintayin na lang daw niya ang rekomendasyon ng Judicial and Bar Council. Pero bukas raw siya sa posibilidad na ang iuupong Chief Justice hindi manggagaling mula sa mga kasalukuyang mahistrado. Yung tradition is a good consideration, pero importante siguro yung efficiency of the institution in serving and addressing our people's needs. No? Huwag natin kalimutan na isa nga sa issue do sa trial ng impeachment yung SALN na napupunta sa lock filing cabinet. Si Pangulong Aquino ay nandito sa Iloilo para sa kauna-unahang River Summit. Kasama niya rito si Transportation Secretary Mar Rojas at ilang miyembro ng gabinete. Nandito rin si Senator Franklin Drilon na nanguna sa Halaor River Project na layong magbigay ng irigasyon sa 80,000 magsasaka at hydroelectric power sa mga munisipalidad sa Iloilo. Mula sa Iloilo, Cara David, nakatutok 24 oras. Inaasahang makakalabas na sa ospital ngayong weekend ang napatalsik na Chief Justice Renato Corona. Ang ilan naman sa mga abogadong nagtanggol sa kanya sa nakalipas na 5 buwan ng impeachment trial ay nakahanap na rin ng oras para mag-relax. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Para sa isang abogado, wala na sigurong mas titindi pa sa responsibilidad na ipagtanggol ang pinakamataas na opisyal ng hudikatura sa isang impeachment trial. Sa loob ng 5 buwang sinalag nila ang mga akusasyon laban sa napatalsik na si Chief Justice Renato Corona, naging laman na ng kada araw ng mga taga-depensa ang mahabaang pagpupulong, pag-aaral ng mga batas at mga ebidensya, pagod at puyat. Kaya nang nagdesisyon ng si Corona na wag nang questionin sa Korte Suprema ang hatol na guilty sa kanya, 2 sa mga tagapagsalita ng defense team ang nakahanap na ng pagkakataong mag-relax. Kung sa paglilitis, kalmadong-kalmado si Attorney Tranquil Salvador III,